But, sa po natin, meron tayong three important na amendments na updates. Number one, wala na tayong 2550M. Ito yung 2551, 50M, oh. Yan, oh. Yan. Lakihan ko lang. Yan. Ito po yung BIR form number 2550M para sa monthly value added tax declaration. However, starting January 1, 2023, kung daw nagkakamali, kung January 1, 2023 yun, wala na tayong monthly value added tax. Okay? Lahat quarterly na. Quarterly na yung percentage tax, quarterly na yung value added tax. Pero nagbaba yung BIR ng Memorandum Circular, which is na-discuss namin sa video natin sa ating YouTube channel. Sinabi ng BIR Commissioner, pwede pa rin daw mag-optional filing ng 2550M ang mga VAT registered taxpayer at bayaran yung 2550M. Pwede daw mag-optional. Optional yung 2550M. Dati kasi, ang sistema na itong value added tax natin na remittance ay for the first 2 months, parang expanded. For the first 2 months, 2550M. For the third month or whole quarter, covering the whole quarter, 2550Q, quarterly value added tax. However, nirevise siya, inamyendahan siya ng train law. Starting January 1, 2023, monthly, quarterly na yung value added tax natin, wala nang monthly. Kaya lang nga, ang ginawa ng Commissioner of Internal Revenue, tiniwis niya. Twist. Ang ginawa ng BIR Commissioner, inallow yung mga taxpayer na mag-optional filing pa rin ng 2550M. Which we do not recommend strongly. Yung filing ng optional filing ng 2550M. Why? Kasi kapag nag-optional filing ka ng 2550M, dalawa siya sa isang quarter. 2 times 4, 4 quarters, balik 8 na 2550M. 8 tax returns ng 2550M sa isang taon. Pag inaudit ka at hindi mo na makita, katulad kanina si Madam, hindi niya na makontak yung bookkeeper niya. Hindi mo na maipakita yung pinayalo mo 2550M na optional. Sasabihin sa iyo ng BIR, hindi ka pa nakakapagbayad ng value added tax monthly. Okay? So, hindi namin nire-recommend kasi kailangan nyo po siyang i-keep. So, yung 2550M mo, kahit na optional siya, kailangan mo pa siyang i-keep ng 5 years. Dating 10 years pero ginawa ng 5 years ng Ease of Paying Taxes Act natin. Ginawa siyang 5 years. So, kailangan mo siya i-keep o itago, huwag sirain. Okay? Para for 5 years, para pag in-audit ka, ito yung ipapakita mo. Kaya pag nawala mo, o hindi mo na mahagilap ulit si bookkeeper o accountant, wala kang maipapakita sa BIR examiner. Ang trabaho pa naman ng ibang BIR examiner, sinasabing hindi ka nakapagbayad kahit nabayad ka. Ganun po yung trabaho ng ibang BIR examiner. Sabi na, hindi ka pa nakapagbayad, hindi ka pa nakakapag-file. Ang burden of proof ngayon nasa taxpayer na patunayan na nakapag-file ka o nakapagbayad ka. Kasi nga pinapatabi sa'yo ng 5 years yung tax return mo. Para pag in-audit ka, hindi papakita mo na nakapag-file ka, nakapagbayad ka. Gets nyo? Besides, even if mag-optional filing kayo ng 2550M, hindi rin naman bababa yung VAT na babayaran nyo. Tama? Hindi bababa, hindi tataas. Ganun pa rin siya. Ang nire-reason out ng iba, bakit sila nagpa-file pa rin ng 2550M kahit optional? Para daw hindi malaki yung babayaran ng value added tax sa quarterly. Tama naman yun. Kaya lang, kung ganun pala yung goal nyo, para hindi malaki yung VAT na babayaran nyo sa quarterly, edi mag-set aside kayo ng bank account, mag-open kayo ng new account, para doon nyo ilalagay sa new account nyo, bank account, yung para sa tax na babayaran nyo. I-set aside nyo na doon para yun na lang gagamitin yung pera pambayad ng value added tax ninyo. Para hindi na kayo mag-optional filing ng 2550M.
Gets nyo? Okay? Para wala na kayong additional 8 tax returns ng 2550M ng isang taon na itatabi, na itatago, na hindi sisirain ng 5 taon. Okay? Gets nyo? So, hindi po namin nire-recommend yan. Ang nire-recommend namin itong 2550Q. 2550Q, quarterly percentage tax natin. Ito na yung quarterly value-added tax, sorry. Quarterly value-added tax return. Ito na yung bagong BIR form starting January 2023. However, not yet available sa EFPS at EBIR. Available pa lang ito sa manual. As I said, wala na tayong manual filing, lahat electronic filing na. Gagamit kayo ng old BIR form number 2550Q sa mga EFPS o kaya naman EBIR forms. Okay? Another update natin dito is yung starting January 1, 2021. Nag-shift yung VAT withholding from final to creditable. Dati kasi siyang 5% final with VAT withholding to creditable na. Okay? Ngayon, ang pinagkaiba ng final tsaka creditable, yung final evidenced by BIR form number 2306. Yung yung papakita ko sa inyo. Ito, revise. Ito po yung tsura ng 2306 para sa certificate to ng final tax withholding para sa 5% VAT before January 1, 2021. Okay? After ng January 1, effective January 1, 2021, creditable na yung VAT withholding. At ang nag-withhold ng VAT, take note, ang nag-withhold ng 5% VAT ay government agency, national, local, and barangay. Kapag nagbenta ka sa kanila at VAT registered ka, mag-withhold niya ng 5%. So, ang binibigay na dapat ay 2307. 2307, ito na po dapat ang binibigay ng government agency. Kasi pag ang ginagamit nyo pa rin starting January 1, 2021 ay 2306, mali na yung certificate nyo. Pag na-audit kayo, pwedeng i-disallow yan ng examiner kasi mali yung certificate ninyo. Dapat 2307 na at hindi 2306. Okay? Gusto nyo? Dapat, January 1, 2022. Starting January 1, 2022, yung ating VAT input tax from the capital goods. Alam niyo yung capital goods, yun yung mga assets with the depreciable assets na may more than 1 year useful life. Yung mga building, equipment, machinery, ano pa? Basta yung mga depreciable service vehicle, yung mga depreciable assets na nagde-depreciate during the lifespan. Starting January 1, 2022, pwede nyo nang i-claim yung full amount na VAT input tax. Dati kasi ang rule natin doon prior to January 1, 2022, ang rule natin, ina-amortize natin siya if the aggregate cost of the purchase of the depreciable assets exceeds 1 million pesos in 1 month. So medyo magulo pa. So kung nag-aggregate ka ba o hindi. Kapag nag-aggregate, ibig sabihin yung yung pag sabi aggregate yung pinagsama-sama ng purchase cost ng depreciable assets nag-exceed ng 1 million, hindi mo pwedeng i-claim yung VAT input tax noon full amount. Ang gagawin mo daw, i-amortize mo siya ng 5 years or using the useful life of the depreciable assets, whichever is lower. Ngayon, pwede na. Pwede mo na i-claim lahat ng VAT input tax from the depreciable assets, capital goods na binili mo. Full amount at the time of the purchase. Ibig sabihin, wala na tayong amortization ng VAT input tax. Yung amortization ng VAT input tax prior to January 1, 2022 na purchase, continue pa rin yun. Continue pa rin. Pero pag nabili niyo yung properties nyo, capital goods, starting January 1, 2022, pwede nyo na i-claim yung full amount ng VAT input tax. Hindi na yun ina-amortize. Pag ina-amortize nyo pa rin, madi-disallow yun ng examiner. Kasi nga wala na tayong amortization ng VAT input tax
effective on the date of the purchase, January 1, 2022. Okay? So, yun yung 3 important dates natin. 2550M, the VAT withholding from final to creditable, tsaka VAT input tax amortization of capital goods.